So mga kabayan, isang malaking good news ito para sa ating mga kababayang Pilipino na gusto mag-abroad, papuntang ibang bansa. Dahil sari-saring alok ngayon ng trabaho ang bansang Finland, mga kababayan, na may malaking sweldo, mga kabayan, at bukod pa dyan. At pag na-regular ka na sa trabaho, ay pwede nyo pong dalhin ang inyong mga pamilya sa bansang Finland, mga kabayan. Kaya what's up po ang mga good news na balita na ito para sa ating mamayang Pilipino. Posibleng abot sa daang-daang Pilipinong manggagawa ang kinakailangan ng Finland. Bukod sa halos 100,000 pisong halaga ng buwan ng sahod, pwede ring isama roon ang pamilya ng Pinoy worker. Ang iba pang naging kasunduan ng Pilipinas at Finland sa pagtutok ni JP Soriano. 3 taon nang nagtatrabaho bilang seaman sa Europe si Rodolfo. Nang matapos ang kanyang kontrata, bumalik siya sa Pilipinas dahil nais niyang makapiling ang pamilya. Pero dahil kailangan na niyang magtrabaho ulit, naghahanap si Rodolfo ng bansa at employer na may benepisyong pwedeng maisama ang pamilya sa abroad. Pag doon ka nagtatrabaho, nandyan yung pamilya mo. Diba? Sasarap magtrabaho pag nandun, malapit ka lang sa mga pamilya mo. Tamang-tama dahil ang pagsama sa pamilya ng isang dayuhang manggagawa ang isa sa mga inaalok na benepisyo ng bansang Finland na pumirma ng Joint Declaration of Intent o JDI sa gobyerno ng Pilipinas. Ang Finland kasi may pulisiya na kapag may sapat na kita ang isang dayuhang manggagawa, papayagan ng kanilang gobyerno na isama ang pamilya at manirahan doon habang nagtatrabaho ang isang foreign worker. Hahanapan din ng trabaho ng Finland ang asawa ng dayuhang manggagawa at pwedeng mag-aral sa kanilang bansa ang mga anak. For Finland, it's important that for those workers who would like to come with their families, it's also possible, and we try to help to find a work for the spouses as well, and then they can get also children to children to Finland and to school if they like it that way. Ang kakailanganin ng Finland, mga skilled workers, hotel at tourism workers, restaurant staff, manggagawa para sa information technology o IT, at healthcare workers gaya ng nursing staff at caregivers. Ayon sa gobyerno ng Finland, mahalaga sa kanila ang labor equality. Kaya kahit ibang lahi, pare-pareho ang minimum wage na naglalaro sa 1,600 euros o mahigit 90,000 pesos pataas kada buwan o higit pa, depende sa uri ng trabaho at industriya. Kasama rin sa pinirmahang kasunduan ang upskilling ng mga Filipino healthcare worker. One can come in, let's say, as a caregiver or nurse assistant and be upgraded from there in Finland. So this is something that is also suited to our healthcare demands here in our very own country. Paalala ng DMW sa publiko, huwag papatol sa mga trabahong inaalok sa social media. Mag-ingat sa mga illegal recruiters at tanging sa DMW lang mag-check ng anumang uri ng trabaho abroad. Naghahanap din ng karagdagan Pilipino ang manggagawang bansang Taiwan, mga kabayan, na may mababang kwalifikasyon at hindi na required ang experience, mga kabayan. So watch nyo rin po ang mga balitang ito. Nagbabalak magtrabaho abroad, nasa 3,000 trabaho nasa linya ng semiconductor at artificial intelligence ang pwedeng applyan sa Taiwan. Nakatutok si Bon Aquino. Dating factory worker sa paggawa ng stuffed toy ang 22 years old na si Julian Buizon. Kamakailan nagpunta siya sa job fair sa Makati para mag-apply ng trabaho sa Taiwan bilang factory worker sa electronics at semiconductor companies. Makakapag-save po and wala pong binabayaran. Halos free po lahat. Ayon sa labor representative at director ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taipei, Taiwan, 3,000 job offers ang pwedeng applyan ng mga Pilipino, partikular sa sektor ng semiconductor at artificial intelligence sa Taiwan. More than 60% of the chips and components for semiconductor and now AI are produced in Taiwan. Dahil po dito, nangangailangan sila ng mga workers for the expansion and new players in this category. Ang qualifications, high school o college graduate, 32 years old pababa kahit walang experience sa ina-apply ang trabaho. Pero ngayon, ang preference na ng
employer kahit college level. No experience required. Kasi pagdating mo doon, hindi ka naman bibitawan. May magme-mentor sa'yo 2 months, 3 months hanggang matuto ka. Pwede ring magsumite ng application sa recruitment agencies na accredited ng DMW, Ministry of Labor of Taiwan at MECO. Sabi ng MECO, magaan daw ang trabaho kabilang ang pagtiyak sa kalidad ng mga chips. Wala pong assembly. Nakatingin ka lang dyan sa production line. Mag-a-alarm yan pag mayroong issue on quality control. Ngayon, pag may issue on quality control, isi-segregate yun. That's the time na titignan mo. Most of them are using microscope. Ang mga matatanggap sa trabaho walang kailangang bayarang placement fees, deployment cost at service charge dahil ang employer ang sasagot nito. Ang basic monthly salary nasa 28,590 Taiwanese dollars o katumbas ng 52,000 pesos. Pero kung mag-overtime, maaring umabot ang buwan ng sahod sa 80,000 pesos. Noong 2024 pa raw nagsasagawa ng job fairs ang Department of Migrant Workers o DMW para mapunan ang mga job order mula Taiwan upang maiwasan ang illegal recruitment at trafficking. Pero dahil simula na ng election period bukas, hihingi muna sila ng permiso sa COMELEC o Commission on Elections para maipagpatuloy ito. Maybe some people will say we're favoring some LGUs and other politicians and would be tantamount to electioneering. That's why, to be sure that we are not violating any election laws, we have to get an exemption. And once it is given, that's the time we can sustain and continue these job fairs all over the country. Mga kababayan, may pinapaalala naman ang mga DMW sa mga illegal recruiter, mga kababayan. Kaya mag-iingat po tayo kung mag-a-apply po tayo ng abroad. Kaya dumirekta po kayo sa DMW o kaya sumadya kayo sa pinakamalapit sa POE office of DMW ngayon sa mga lugar nyo, mga kababayan, para matiyak na hindi po tayo maloko ng mga illegal recruiter, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood.